Yan, kamusta kaibigan? Kwentuhan lang tayong konti. Bago, shoutout nga pala sa mga ano ko, kababata ako dati. Chronica Smoke. Shoutout sa inyo. Boss Paulo, Boss Adeng, Boss Justin, Boss Makmak, Boss Nongnong, Boss Nonong, saka kay Boss Jeffrey, RIP sa'yo, Boss Jeff. Kay Boss EG, yan. Sino pa ba? Boss Tangkoy. Si Tongtong kasama dyan sa Chronica Smoke eh. Shoutout sa inyo. Mga solid na tropa ko yan. Ah, mga tambay kami. Tambay na Riles yan. Mga kasama ko sa tambay sa Riles. Mga wala pa kaming pangarap yun eh. Kaya yun. Shoutout sa inyo. Miss ko na kayo mga kaibigan. Kaibigan tunay. So yun nga. Napansin ko lang talaga kasi dito sa Saudi o sa ibang bansa, ang bilis ng ano eh. Parang sulit yung binabayad sa'yo compare dyan sa Pinas, di ba? Sa Pinas, tumagal ka na ng lahat-lahat, wala eh. Di ba? Parang hindi, ang bigat eh, di ba? Hindi nakakaahon. Yun lang talaga na napansin ko. Kasi first time ko mag-abroad, di ba? Halos mag-isang taon pa lang ako, pero pakiramdam ko parang ang gaan eh. Kahit malayo ka, yun nga lang talaga malayo ka, pero pagdating sa mga pangangailangan, mabibigay mo talaga. Yun nga lang, sacrifice ka lang talaga. Compare dyan sa Pilipinas, naku, ito, na-promote na ako dyan, 10 years ako sa isang company. May napundar naman, kahit pa paano, motor. Saka utang. Motor saka utang ang pundar ko dyan eh, sa Pinas. Pero yung napag-isipan ko nga, kasi nga, pakiramdam ko, babaon na ako eh. Kaya nag-isip ako, sabi ko, try ko kayo mag-abroad. Yun nga, ang daming dahilan muna, ang dami kong hiningin sign bago ko ituloy, kasi nga, mapapalayo ka, di ba? Pero, hindi ako nagsisi, nandito na ako. Hindi ko pinagsisiyan na tinuloy ko kasi, kaysa palubog na eh, di ba? Kumbaga, ang bigat eh, ang bigat talaga yung pakiramdam ko dyan sa Pinas. Manager na ako dyan ha, assistant manager, pero wala eh, maliit na bigayan dyan. Talo talaga. Kumbaga, yung company lang talagang yumayaman dyan. Tataas nga yung sahod mo, tataas din yung bili. Ganun din, di ba? Kaya ito, kung binata ka, pwede, pagtyaga mo yung company mo dyan, magpo-promote ka, para pagdating mo sa ibang bansa, kumbaga, may posisyon ka na. Yun ang pinaka the best way dyan gawin. Kasi kung tatanda ka lang dyan sa isang company na yan, tapos wala naman nangyayari, lalo na pag pamilyado ka na, nako. Nung binata, yun, hindi mo pa mararamdaman, pero pag pamilyado na, medyo ano na talaga, mararamdaman mo na yung gastos, yan, nandyan. Pero pag binata yan, happy-happy pa, hindi mo pa maano yan. Yun lang naman napansin ko. Kaya, kung gusto nyo talagang medyo umangat sa buhay, abroad talaga. Abroad ang pinakamalupit na solusyon. Malayo lang talaga. Tiyaga ka lang talaga sa malayo. Kasi yun lang talaga eh. Hindi ka kaya din sa Pinas. Wala. Mayaman lang ang yumayaman dyan. Kaya pag ang diskarte, pwedeng gawin diskarte, mag-ipon ka dito. Tapos pag uwi mo sa Pinas, magnegosyo ka na lang, di ba? Ikaw na yung boss. Di ba? Yun ang best way talaga. Yun ang balak ko. Di ba? Pero hanggat kaya ko pa mag-abroad, tingin ko mag-abroad pa ako eh. Kumbaga dyan na sa Pilipinas, ano na lang dyan. Kumbaga pasyalan na lang. Kasi pag nagtrabaho ka pa dyan sa Pinas, as empleyado ka pa rin, nako, walang yumayaman sa empleyado, totoo nga yun. Lahat kayo, makakaraos o makakaraos. Pero yung sasabihin mong pangat, parang hindi eh. Yun lang para sa akin baka sa iba, swerte sa company. Pero, lalo na pa mga fast food, nako. Kasi fast food ako, di ba? Wala.
Kumbaga, gagamitin ka lang ng company para yumaman sila. In short, di ba? Yun lang. Kaya, kung babala ka mag-abroad, tuloy mo na. Pwede. Kung pamilyado ka na, kung feeling mong palubog ka na dyan, medyo mabigat na, hindi na kaya ng gastusin yung sahod, yun nga, advice ko sa'yo, tuloy mo yung sacrifice ka nga lang, lalayo ka, di ba? Pero at least, di ba, pag alis mo naman, mararamdaman mo ang gaan compare dyan sa Pinas. Yun lang naman. Peace.